Kapag may mabangis na aswang na nag-aabang ng inosenteng biktima, isang binata ang napipilitang isuko ang kanyang pagiging dalisay para lang makaligtas. Isang gabi, sa loob ng tent, inihayag ni Agna ang kanyang pagkabagot, iniisip na sana'y itinuloy na lang nila ang plano nilang makipagkita sa grupo ng mga lalaki para sa hapunan. Ngunit iginiit ni Barrett na hindi iyon magandang ideya, sinasabing karamihan sa kanila ay hindi naman sulit. Biglang binago ni Agna ang usapan at sinabing kumuha na lang siya ng tubig dahil paubos na ang kanilang dala. Ilang sandali pa, nakarinig si Agna ng kakaibang kaluskos sa labas. Dahil sa pag-uusisa, lumabas siya para tingnan, ngunit nanlamig ang kanyang katawan nang makita niya ang naputol na paa ng kanyang kaibigan na nakasabit sa isang puno. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malalim na alulong sa likuran niya, dahilan para siya'y lumingon. Mabilis siyang tumakbo habang ang isang nakakatakot na nilalang ay humahabol sa kanya. Samantala, sa isang fish bar, isang grupo ng magkaibigan, sina Jamie, Bruno, Spike, at Kev, ang nadismaya matapos hindi samipot ang kanilang mga kadate. Ang hindi nila alam, sila ang mga lalaking dapat sanang makakasama nina Barrett at Agna sa gabing iyon. Kinabukasan, pumunta ang grupo sa isang party para makabawi sa naudlot na pagkakataong makakilala ng mga babae. Sa sobrang pananabik, sina Bruno, Spike, at Kev ay nagsimulang magpakitang gilas para makuha ang atensyon ng mga babae. Sa kasamaang palad, hindi interesado ang mga ito, kaya lalo lang silang nagmukhang kaawa-awa. Samantala, si Jamie, na nahiya sa inaasta ng kanyang mga kaibigan, ay nagpa siyang mag-isa na lang mag-enjoy sa party. Dito siya nilapitan ni Alicia, na diretsahang inamin na gusto niyang makipagtalik sa kanya. Pero hindi interesado si Jamie. Sakto namang may kumatok sa pinto, kaya agad siyang tumayo upang tingnan kung sino ito. Dumating sina Sergeant Rooney at Officer Gilks, at pinagalitan siya ng Sergeant dahil sa ingay ng party. Pinagsabihan siyang hinaan ito dahil nakakaabala na sa kapitbahayan. Makalipas ang ilang oras, lumapit ang isang kaakit-akit na babae na nagngangalang Juliana kina Jamie at Bruno upang magtanong kung saan ang daan papunta sa hardin. Agad silang nagkaroon ng koneksyon, at ibinunyag ni Juliana na nasa bayan siya ngayon bilang isang American blogger na nagsusulat ng mga travel articles. Napatingin si Juliana sa pinto sa likod ni Jamie at napansin ang kabilugan ng buwan. Agad siyang nagpaalam, sinabing kailangan niyang tawagan ang kanyang mga magulang. Bago umalis, inutusan niya si Jamie na ipaghanda sila ng inumin, na agad naman niyang sinunod. Samantala, si Gary ay naglalakad sa gilid ng kakahuyan upang hanapin ang kanyang kasamang si Fiona nang biglang salakayin siya ng isang aswang. Nasalayan ni Jamie ang anino ng mabangis na nilalang, ngunit hindi niya ito pinansin dahil masyado siyang abala sa pag-iisip tungkol kay Juliana, na misteryosong nawala sa party. Dahil sa biglaang pag-alis ni Juliana, nalungkot si Jamie at dali-daling umuwi upang hanapin ang blog nito at subukang kontakin siya. Kinabukasan, sa hindi inaasahang pagkakataon, muli niyang nakasalubong si Juliana sa hotel na siya ang namamahala bilang kapalit ng kanyang ina. Ipinaliwanag nito na bigla siyang umalis sa party dahil sa trabaho, ngunit nais niyang yayain si Jamie para libutin ang bayan mamayang hapon. Naputol ang kanilang pag-uusap nang mapansin nilang may isang kakaibang bisita na nagngangalang Sid, suot ang kasuotan ng isang mangangaso, na matalim ang titig sa kanila mula sa may pinto. Nilapitan siya ni Jamie, ngunit binalaan lang siya nito na lumayo kay Juliana, dahilan para siya'y magtaka. Nang hapong iyon, magkasamang naglibot sina Jamie at Juliana sa bayan. Tuwang-tuwa si Juliana sa pagiging maliit ngunit masigla ng lugar. Habang nag-uusap sila sa isang kafe, biglang sumulpot sina Spike at Kev at agad siyang tinuya dahil sa wakas ay may babaeng interesado sa kanya. Kalaunan, naupo ang dalawa sa isang bench na may tanawin ng Barnum Woods at Lookout Hill para mag-enjoy sa kanilang pribadong oras. Sa mismong sandaling maghahalikan na sila, isang sasakyang pulis ang huminto sa harapan nila. Lumapit si Officer Gilks at sinimulang tanungin sila tungkol sa pagkawala ng dalawang kabataan, partikular na si Gary. Nakilala ni Sergeant Rooney si Jamie mula sa party at inutusan siyang habarin ang kanyang damit upang tiyakin kung may dala siyang ipinagbabawal na substance. Bagaman nag-aalinlangan at labis na nahihiya sa harap ni Juliana, wala siyang nagawa kundi sumunod. Sa kabutihang palad, bago pa niya tuluyang maubad ang huling saplot niya, tinawag si Sergeant Rooney ni Officer Gilks upang asikasuhin ang isang ulat. Pagkaalis ng mga pulis, agad na humiwalay si Juliana kay Jamie at diretso itong nagtungo sa kakahuyan. Pagsapit ng gabi, kumatok si Jamie sa kwarto ni Juliana sa hotel upang tiyakin kung maayos lang ito.
Sa kanyang pagkagulat, si Sid ang nagbukas ng pinto at sinabing naka-check out na si Juliana. Naguluhan si Jamie kung bakit nasa loob ng kwarto niya si Sid, ngunit simple lang ang sagot nito, gusto lang daw niyang gumamit ng kwarto na may sariling paliguan. Dahil dito, agad bumalik si Jamie sa kanyang kwarto at nagpadala ng email sa blog ni Juliana upang ipahayag ang kanyang pag-aalala. Dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang crush, bumalik si Jamie sa kanyang karaniwang buhay bilang tagapangasiwa ng hotel at patuloy na nakikipaglandian kay Caroline, isa sa kanilang mga panauhin. Biglang nakatanggap ng mensahe si Jamie mula kay Juliana, na ipinaliwanag na kailangan niyang umalis dahil sa kanyang trabaho. Gayunpaman, ipinadala niya ang kanyang bagong tirahan, na labis ikinatuwa ni Jamie at agad niyang pinagplanuhang bisitahin ito. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang cabin sa gitna ng kakahuyan. Habang papalapit siya, nasalubong niya si Sid, na nagpipinta ng isang simbolo sa pintuan ni Juliana bago mabilis na tumakbo palayo. Dahil sa pagtataka, pinulot ni Jamie ang spray bottle na naiwan ni Sid upang suriin ito, ngunit napanganga siya nang makita si Juliana sa bintana habang nagpapalit ng damit. Nang lumingon ito, nagtagpo ang kanilang mga mata, kaya dali-dali siyang umalis, takot na baka isipin ni Juliana na sinisilipan niya ito. Pagbalik sa hotel, agad niyang pinuntahan ang kwarto ni Sid at sapilitang pumasok na may dalang pagbabanta. Mabilis niyang tinanong kung ano ang pakay nito sa cabin. Alam ni Sid na wala na siyang ligtas, kaya pinapasok niya si Jamie sa kanyang kwarto, kung saan nagkalat ang mga larawan, dokumento, at mga sandatang pangaso. Habang sinusuri ito ni Jamie, ipinaliwanag ni Sid na isa siyang mangangaso ng aswang at kasalukuyang nasa misyon upang hulihin ang mabangis na halimaw. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin ni Jamie ang bini ni Bruno na nakapatong sa mesa, dahilan para magtaka kung bakit ito nasa pag-aari ni Sid. Ipinaliwanag ng lalaki na natagpuan niya ito sa kakahuyan malapit sa cabin, kaya iniisip niyang maaaring biktima na si Bruno. Dahil dito, tinanong ni Sid si Jamie kung wala pang karanasan si Bruno sa pakikipagtalik. Ipinaliwanag na ang mga aswang ay may hilig mang biktima ng mga inosenteng tao tuwing kabilugan ng buwan. Bago pa niya maipagpatuloy ang paliwanag, sinipat niya si Jamie mula ulo hanggang paa at inihayag ang hinala niyang wala pa rin itong karanasan. Agad umiwas si Jamie sa usapan, hindi komportable sa komento ni Sid. Muling nagbabala si Sid na lumayo siya kay Juliana, dahil naniniwala siyang ito ang aswang na responsable sa sunod-sunod na pagkawala sa bayan. Kinabukasan, pinuntahan ni Jamie ang bahay ni Bruno upang magtanong sa sarkastikong kapatid nito na si Tiffany tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Sa kasamaang palad, wala siyang nakuhang anumang mahalagang impormasyon mula rito. Samantala, sina Sergeant Rooney at Officer Gilks ay nakatagpo ng isang buto na may malalaking bakas ng kagat sa ilalim ng pier. Nais ni Officer Gilks na ipasuri ang buto sa Forensics Department, ngunit hindi ito pinansin ni Sergeant Rooney, naniniwalang pagtatawanan lang sila dahil sa tila walang kabuluhang bagay na ito. Sa isang kafe, nakipagkita si Jamie sa kanyang mga kaibigan upang ipahayag ang kanyang pag-aalala sa hindi pa rin pagtawag ni Bruno. Ngunit sa halip na seryosohin siya, abala ang kanyang mga kaibigan sa mga babaeng kasama nila, kaya't binaliwala lang nila ang kanyang alalahanin. Napagtanto ni Jamie na wala ni isa sa kanila ang handang tumulong, kaya nagpasya siyang umalis. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Alicia at mariing ipinahayag na siya ay para sa kanya. Dahil wala siyang magawa, napilitan siyang sumama sa grupo sa isang liblib na lugar para sa mas pribadong oras. Hindi nagtagal, nahuli sila ng pulis habang umiinom sa pampublikong lugar. Habang pinapagalitan ni Sergeant Rooney ang kanyang mga kaibigan, sinamantala ni Jamie at Alicia ang pagkakataon upang makalayo. Ngunit hindi nagtagal, natunton sila ng sergeant at inutusan silang lumingon. Laking gulat nilang makita ito, ngunit mabilis na nag-isip si Alicia ng paraan para makalusot, binati niya ang sergeant, na siya palang kanyang ama. Agad nagalit si Sergeant Rooney nang makita si Jamie kasama ang kanyang anak. Dahil nakita na niya itong kasama si Juliana noong isang gabi, inakala niyang niloloko nito si Alicia. Kaya't binalaan niya si Jamie na huwag hahawakan ni isang daliri ang kanyang mahal na anak. Sa huli, bumalik si Jamie sa hotel at nasalubong si Sid, na agad siyang tinanong kung may karanasan na siya sa pakikipagtalik, dahil nalalapit na ang susunod na kabilugan ng buwan. Sa narinig, dali-daling bumalik si Jamie sa cabin sa pag-asang makita si Juliana, ngunit sa kanyang pagkadismaya, wala ito roon. Wala siyang magawa kundi mag-iwan ng mensahe, nililinaw na hindi niya sinadyang silaipan ito noong nakaraan. Makalipas ang ilang araw, nagkita silang muli ni Juliana,
at inihanda na ni Jamie ang sarili para sa inaasahang galit nito. Sa kanyang ikinagulat, hindi naman pala ito nagagalit. Sa katunayan, inaasahan pa nga nitong pumasok siya sa cabin noong araw na iyon. Napanatag si Jamie sa reaksyon ni Juliana, pero naramdaman niyang kailangan pa rin niyang magpaliwanag. Sinabi niya rito na si Sid ay nagpapakilalang isang mangangaso ng aswang at ito ang gumawa ng graffiti sa kanyang pintuan. Sa halip na magulat, pabirong inamin ni Juliana na alam na niya ito at niloloko lang siya. Sa ilalim ng pier, nag-usap sila tungkol sa namumuong relasyon nila. Ayon kay Juliana, hindi ito maaaring magtagal dahil sa mga pangangailangan ng kanyang trabaho, na magpapahirap sa kanilang dalawa na manatiling magkasama. Bigla na lang muli siyang nagpaalam kay Jamie, sinabing babalik siya pagsapit ng Sabado. Samantala, sa istasyon ng pulis, gumawa si Officer Gilks ng isang detective board upang imbestigahan ang mga kaso ng pagkawala ng mga kabataan. Pilit niyang pinagdugtong-dugtong ang impormasyon upang makahanap ng koneksyon, pero hindi ito pinansin ni Sergeant Rooney. Naniniwala itong ang mga kabataang nawawala ay nag-eeksperimento lamang sa buhay sa labas ng bayan at kusang babalik balang araw. Isang araw, matapos makipagkita sa kanyang mga kaibigan, nasalubong ni Jamie si Caroline, na muling nagpakita ng interes sa kanya. Pagsapit ng Sabado, handang-handa na si Jamie para sa muling pagkikita nila ni Juliana sa pier, pero nasalubong niya si Sid bago siya umalis. Nararamdaman ni Sid na hindi sinunod ni Jamie ang kanyang payo na mawalan na ng pagka-inosente, kaya nap-icon ito at muling nagbabala sa panganib na haharapin niya. Ngunit hindi siya pinansin ni Jamie dahil ang mas mahalaga sa kanya ay makita si Juliana. Pagkita nila, agad niyang hinalikan si Juliana, dahil matagal na niyang hinahangad ang sandaling ito. Sa itaas nila, biglang lumino ang langit at lumitaw ang maningning na kabilugan ng buwan. Agad itong napansin ni Juliana, kaya bumitaw siya sa yakap ni Jamie at sinabing hindi siya tulad ng ordinaryong mga babae. Bago pa niya maipaliwanag ang ibig niyang sabihin, biglang lumitaw si Alicia mula sa likuran at hinatak ang buhok ni Juliana, na labis nitong ikinagulat. Mariing sinabi ni Alicia na matagal nang nakaayos ang relasyon nila ni Jamie at sila'y engaged na. Dahil dito, naramdaman ni Juliana ang pagkakanulo, kaya agad siyang lumayo. Sinubukan ni Jamie na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit hindi na siya nito pinakinggan. Samantala, sa istasyon ng pulis, determinado pa rin si Officer Gilks na hanapin ang mga nawawalang kabataan. Sa paghahalughog ng mga case file, nakita niya ang mga litrato ni Sid, na agad niyang pinaghinalaan bilang may kinalaman sa mga pagkawala. Habang hinahanap ni Jamie si Juliana sa kakahuyan, biglang lumapit sa kanya si Alicia at sinubukang akitin siya. Agad naman niya itong tinanggihan, sinabing nagsasanay siyang maging pari at nangangako ng pananatilang dalisay. Kinabukasan, nagtungo siya sa cabin ni Juliana upang subukang magpaliwanag. Gayunpaman, patuloy lamang siyang binaliwala ng dalaga. Dahil dito, hindi na niya napigil ang ipahayag ang kanyang nararamdaman at diretsahang sinabing mahal niya ito. Sa kasamaang palad, malamig siyang tinanggihan ni Juliana. Napansin naman ni Jamie na suot pa rin nito ang parehong damit mula kagabi, kaya tinanong niya kung saan ito nanggaling. Ngunit sa halip na sumagot, itinaboy lang siya nito palabas. Bago siya tuluyang umalis, napansin niya ang mapa ng Rainmouth na nakapaskil sa dingding ni Juliana, kung saan may iba't ibang lugar na binilog gamit ang itim na tinta. Dahil sa lumalalang hinala, agad siyang tumakbo palabas ng cabin. Pagbalik sa bahay, kinausap niya si Sid upang alamin kung bakit bigla siyang tinanggihan ni Juliana. Ayon sa mga ngaso ng aswang, maaaring inakala ni Juliana na hindi na siya inosente matapos siyang makita kasama si Alicia noong nakaraang gabi. Sid ay nagbunyag pa ng isang nakakagulat na detalye kay Jamie. Nakita niya si Juliana 3 buwan na ang nakakalipas sa isang nayon sa Hungary, kung saan biglang may nawalang magkasintahan. Ayon sa kanya, si Juliana ang halimaw, dahil tila may nawawalang tao sa bawat lugar na pinupuntahan niya. Kaya para sa kanya, kailangang patayin ito bago mahuli ang lahat. Gabi ring iyon, nag-usap si Jamie at Kev tungkol sa kanyang mga pangamba. Hindi kumbinsido si Kev sa kwento ng kanyang kaibigan at tinawanan lang ito, manibiro pa siya tungkol sa kanyang labis na pag-aalala sa isang werewolf. Pinayapan ni Kev si Jamie, sinasabing wala siyang dapat ipag-alala dahil siguradong ligtas siya. Iniisip niyang hindi na inosente si Jamie, hindi alam na nagsisinungaling lang ito sa kanya. Habang naghiwalay sila, dumaan ang dating kadate ni Kev. Sinubukan niyang landiin ito, ngunit hindi siya pinansin ng babae. Naglakad itong mag-isa sa madilim na daan, at doon siya inatake ng werewolf. Sa kanyang pag-uwi, nasalubong ni Jamie si Sid,
at magkasama nilang natagpuan ang sirang salamin ng babae sa lupa. Kinumpirma ni Sid na nadagat ito ng halimaw, kaya muling ipinaalala niya kay Jamie ang kahalagahan ng pagiging may karanasan bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan. Dahil dito, dali-daling bumalik si Jamie sa kanilang hotel at nagdesisyong matulog kasama si Caroline. Ngunit laking gulat niya nang pagbuksan siya nito ng pinto, natagpuan niya itong may kasamang pari sa kama. Dahil wala nang ibang opsyon, pumasok si Jamie sa isang club at nagdesisyong umupa ng isang babaeng bayaran. Sa kasamaang palad, niloko lamang siya nito at ninakaw ang lahat ng kanyang pera. Sinubukan niyang habulin ito pabalik sa club, pero naharang siya ng gwardya at itinapon palabas. Habang nakahandusay sa lupa, nasasaktan at nalulungkot, biglang lumapit sa kanya si Alicia. Sa pag-aakalang sa wakas ay may isang taong handang makasama siya, agad niya itong binati at inaya para gumala. Gayunpaman, ibinunyag ni Alicia na ikinakasal na siya kay Derek, isang lalaking kakakilala pa lang niya. Ngunit, aniya, boring ito, kaya agad niya itong hiniwalayan at umalis kasama si Jamie. Kalaunan, sa tabing dagat, magkasama silang dalawa at magsisimula na sana ng kanilang pagiging malapit, nang biglang lumitaw si Osborne, ang asong pulis. Nasa paligid pala si Officer Gilks, kaya minadali ni Alicia si Jamie na magtago. Mabuti na lang, madaling malinlang ang pulis, kaya madaling nakalusot si Alicia gamit ang kanyang palusot. Ngayon, si Jamie ay naiwan na walang saplot sa madilim na lansangan at naglalakad mag-isa. Sa kanyang paglalakad, biglang lumitaw si Bruno, na parang wala lang nangyari. Ikinwento ni Bruno na nagpunta siya sa Amsterdam at hindi makontak ang kahit sino dahil nawala niya ang kanyang cellphone. Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw ang werewolf sa harapan nila at sinubukang hulihin si Bruno. Sa kabutihang palad, nakatakas ito matapos makasakay sa likod ng isang dumadaang truck ng basura. Samantala, dali-daling bumalik si Jamie sa hotel upang humingi ng tulong kay Sid. Sa kwarto nito, inihanda nilang dalawa ang iba't ibang sandatang maaaring gamitin laban sa halimaw. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paghahanda, biglang dumating ang mga pulis at inaresto si Sid sa hinalang siya ang may kagagawan sa pagkawala ni Gary at Bruno. Matapos arestuhin si Sid, nagtungo si Jamie sa cabin ni Juliana dala ang isang baril, determinado siyang parusahan ito. Pagpasok niya ng palihim, nagulat siya sa biglang paglitaw ni Juliana kaya tinutukan niya ito ng baril. Bago pa lumala ang sitwasyon, inamin ni Juliana na siya at ang kanyang pamilya ay mga mangangaso ng aswang. Tinanong niya si Jamie kung wala pa ring karanasan si Spike, na nagdulot kay Jamie ng pag-aakalang ihahanda niya ng kadate ang kaibigan niya. Sa halip, nilinaw ni Juliana na siya mismo ang mag-aalok ng sarili upang mailigtas si Spike sa panganib ng aswang. Sa tindi ng selos, tinawag ni Jamie si Juliana na isang maruming babae, na ikinagalit nito at dahilan para sampelan siya. Matapos nito, nakatanggap si Jamie ng tawag mula kay Kev, na nag-aayang sumama sa kanila dahil may mga kasama silang handang makipaglapit. Pagdating niya sa bahay ni Kev, abala ang tatlong magkaibigan sa kanilang mga kapartner nang biglang wasakin ng werewolf ang pader. Sa sobrang takot, tumakbo palabas si Spike at ang tatlong babae upang maghanap ng mas ligtas na lugar, iniwan sina Kev at Jamie upang harapin ang halimaw. Sa kabutihang palad, nagawa ni Jamie na barilin ito sa balikat, kaya't umatras ito at tumakas. Gayunpaman, ibinunyag ni Kev na nasugatan siya ng werewolf sa kanyang leeg, senyales na nahawa na siya at malapit ng maging isang halimaw. Hiniling ni Kev kay Jamie na tapusin na siya bago pa siya tuluyang magbago. Sa kabila ng pagluha, walang nagawa si Jamie kundi barilin sa ulo ang kanyang kaibigan upang pigilan ang nakatakdang pagbabago nito. Pagkatapos ng trahedya, bumalik si Jamie sa cabin ni Juliana at inamin niyang wala pa rin siyang karanasan, kaya't siya ang susunod na pantirya ng werewolf. Sa pagkabigla, inanyayahan siya ni Juliana sa loob upang tulungan siyang mawala ang kanyang inosente. Hindi nag-aksaya ng oras ang dalawa at naging malapit sila sa isa't isa. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, biglang huminto si Juliana at sinabing may kukunin lang siya sa kanyang kwarto. Nagtaka si Jamie nang mapansin niyang lumalaki ang anino nito sa likod ng makakapal na kurtina at nakarinig siya ng mabibigat na pag-ungol. Sa takot, kinuha niya ang kanyang baril at dali-daling pumasok sa kwarto. Sa kanyang gulat, nadatnan niya si Sid na nakatakas sa mga pulis at kasalukuyang nakikipaglaban kay Juliana. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo tungkol sa tunay na pagkatao ni Juliana, ngunit iginigiit ni Jamie na hindi ito ang halimaw at lubos siyang nagtitiwala rito. Sa di inaasahang pagkakataon, dumating si Officer Gilks at inutusan silang lumabas ng cabin. Ngunit bago pa man sila madakip,
Biglang sumulpot ang werewolf at sinunggaban ito mula sa likuran. Pagkatapos, inamoy ng halimaw si Juliana bago siya itinapon palabas ng bintana. Habang kinukuha ni Jamie ang baril, sinubukan ni Sid na hatawin ang werewolf gamit ang isang troso, ngunit wala itong epekto, mas malakas ang halimaw. Sa puntong naipit na si Jamie, napansin niya ang isang palaso sa itaas niya. Agad niya itong hinugot at itinarak sa mata ng halimaw. Napasigaw ito sa matinding sakit at unti-unting nanghina. Habang namamatay ang werewolf, bumalik ito sa anyong tao, si Sergeant Rooney pala ang halimaw. Napansin ni Jamie na pinulot ni Juliana ang baril, kaya't agad siyang lumapit sa kanya. Naghalikan ang dalawa, ngunit ginamit lang pala ito ni Juliana upang magpaalam. Ibinunyag niya na nahawa na siya ng werewolf, kaya't inutusan niya si Jamie na tapusin na rin siya. Sa labis na kalungkutan, sa halip na patayin siya, hinawakan ni Jamie ang kamay ni Juliana at sinugatan ang sarili gamit ang mga kuko nito upang magkahawa sila pareho. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tuluyan silang nagbagong anyo bilang mga werewolf at nagpakasaya sa kanilang bagong kalagayan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.